natin araw-araw. Meron po akong babasahin. Sabi po dito, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naabi, makinig matuwa. Ang kadakilahan niya ay ihayalo ng ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos. Inalis na sa akin ang lahat kong takot. Nagagalang ang haping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa harap ng kusa. Anghel ng siyang bantay sa may tao sa Diyos. Sa mga pangalim sila'y kinumangkot. Ito po maganda, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Para doon sa tao sa nagsari sa kaniyahan.
church to worship our God in spirit and in truth. Let us focus our eyes on Him, the author and the finisher of our faith. Let's worship our King. It's gonna be alright. It's gonna be alright. He's in control. Hallelujah. Oh, worship you, God. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, continue to flow in our midst today. Touch the hearts of your people. There may be storms that will move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed. And the burdens that I carry, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. Hallelujah. Hallelujah. They're sufficient for today. Hallelujah. Hallelujah. They're sufficient for today. In the joy and in the sorrows, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace. 'Cause they go on forever.
standing in your favor, your mercy and your grace. 'Cause they go on forever, they still go on forever, they still go on forever. They're sufficient for today. God is so good. He deserves to be praised, to honor, and to glorify. He is able. He is the source of everything we need. Gusto ko lang po kayo remind, Jesus loves you, us. Kaya sabay-sabay po nating awitan ng ating Diyos na napakabuti at mapagmahal. Sabi nga po sa 1 Chronicles 16 verse 34, give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. Sabay-sabay po natin katanan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, with one voice. It's all my life. It's all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God.
the goodness of God. Aming Diyos, aming Panginoon, nandito po ang inyong mga anak. With one voice, Lord God, we lift up your name, Jesus. We lift up your name, Jesus. Lord, marami man kami mga pinagdadaanan. I don't know what pinagdadaanan ng mga kapatid namin. But right now, with faith, nagkakaisang pananampalataya. Lord God, naniniwala kami sa pagkilos mo at kapangyarihan mo sa aming buhay. Pagalingin niyo po ang mga dapat gumaling, O Diyos. Lord God, palakasin ang dapat palakasin, Panginoon. Mag-provide po kayo miraculously sa buhay po namin, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen! Mahagaw po na po tayo lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Sarap po ng pakiramdam kapag tayo ay masayang-masaya, nakangiti, nagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen? O, sa pagkain po na, amen po ba dyan? Amen. Thank you, Lord. Dumako naman po tayo sa ating teaching offering, pagbibigay sa ating Panginoon. Tunay po napakasarap na tayo po ay nagbibigay. Isang halimbawa na lang po sa ating magulang. Di ba po, yung kahit po tayo may sarili po tayong pamilya, hindi po rin natin nakakalimutan na tayo po ay nagbibigay sa ating magulang kahit tayo po ay maraming pangangailangan. So ano po nararamdaman natin kapag tayo po ay nagbibigay sa ating magulang? Di ba sarap po ng pakiramdam na sinasabi po natin, ay salamat, nakapagbigay ako sa aking magulang kahit sila nasa sa malayo. Di po ba? Amen? Amen. Thank you, Lord. Because ano naman po nararamdaman kaya ng ating magulang, ng ating ama, ng ating ina sa ating magulang? Ano po kayo nararamdaman nila? Di ba? Tayo pong mga ama at ang mga ina, di ba nararamdaman po natin, ay salamat ang aking anak ay lagi akong naaalaala. Di ba? Kahit sila ay may pamilya na, naalala pa rin tayo ng ating magulang. Kulang na nga lang po, pag tayo binibigyan ng ating mga anak, kulang na lang ating yakapin, ating halikan dahil sa ating kagalakan na nadarama sa pagbibigay ng ating mga anak. Amen? Ano pa kaya ang ating Panginoon kapag lagi po natin siyang naalaala? Kagabi pa o noong isang araw pa ay nakahanda na yung ating pagbibigay sa Kanya. May galak at may ngiti na daladala natin dito sa ating simbahan na bitbit ang ating ikasampung bahagi. Di ba po? Kasi nasusulat naman po sa ating aklat na Malakias sa 3:10. Ito po. Sorry po, kung dati natatandaan nyo, nakakapagsalita lang ako sa maraming tao pag nakatalikod. Uulitin ko po ngayon. Di ba po? Ito po, basahin po natin. Sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen! Para po natin ang ating Panginoon. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. So, tayo po'y mananalangin. Ipikit po natin ang ating mata sa panandali at tayo mananalangin. Lord, maraming salamat sa pinagkakalob niyo po sa amin sa araw-araw. Lord, maraming salamat po sa mga biyaya na natatanggap namin at matatanggap pa. Alam po namin, Panginoon, ng lahat ng mga bagay na natatanggap namin mula sa iyo. Kaya nararapat po lamang na ibalik namin sa iyo ang dapat na sa iyo, Panginoon. Sa amin pong pagbibigay, Panginoon, alam po namin na hindi lang pangangailangan ng simbahan
lamang ang natutugunan nito, kundi po lumalawak pa ang aming pananampalataya sa Panginoon. Lord, maraming salamat po. Kayo na po ang bahala sa iyong mga anak, Panginoon. Kami po ay masaya na nagpupuri at naglilingkod sa iyo, nagpapasalamat dahil sa dakila mo, O Panginoong Diyos. Marami pong salamat. Yan po ang aming dalangin. Binabalik po namin sa iyo ang papuri at parangal sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tulog na! Amen. Tayo po magsitayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sa Roma Kapitulo 8, talatang 35 hanggang 30. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang ang kabighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo ay buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang mapagtatagumpayan sa pamamagitan niya na nangmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, o ang mga anghel, o ang mga pamumunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Makakaupo na po tayo. Okay, good morning! Okay, isang napakasayang pagpalakpak sa ating Panginoon, sa kanyang kagalakan na tayo muling nakita-kita. Napakasarap tingnan pag lahat tayo ay nagkakaroon ng oportunidad na makadalo, no? Ang dami natin, talagang masaya. Sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, ang sabi doon, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, narito siya ay bago na. Yung sino mang nakipag-isa kay Kristo, yung talagang may katotohanan, yung kanyang pakikipag-isa kay Kristo, yun po yung nagkakaroon ng total transformation. Kasi yun po yung ating nilalayon. Ngayon, pag tayo po yung nakipag-isa kay Kristo, lahat po ng kapakinabangan at lahat po ng mga meron siya, ini-extend po niya yung blessing sa atin. Kasi ang kwento po ng spiritual ay para din kahalintulad ng kwento natin dito sa physical na ginagawa natin dito. Kung ang magulang ay may pagpapala, ini-extend sa kanyang mga anak. Ganon din pagdating sa spiritual. Yung kayamanan ng Diyos, yung kanyang kasaganaan, ini-extend niya sa kanyang mga tunay na anak. Sabi ko nga sa inyo, ang Pangulo ng Pilipinas ay ama nating lahat. Anak niya tayo at siya ang ama natin sa Republika ng Pilipinas, ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Pero dahil hindi naman natin siya kilala at hindi rin niya naman tayo kilala, wala tayong personal na kaugnayan sa kanya, ano bang meron siya, hindi naman natin makuha. Nakuha nyo? Kasi wala naman tayong kaugnayan eh. Kung meron naman tayo makukuha sa kanya, ay pangkalahatan. Pero hindi pwedeng maging individual. Kasi hindi naman natin siya tunay na tatay, o kaya ay tiyuhin man lang, o kaya ay pinsan man lang. Wala tayong kaugnayan. Diretso.
Kaya napakahalaga po yung meron tayong katiyakan na tayo po ay may kaugnayan. Pag ikaw naman ay nakaugnay na, wala nang kalasan. Yun ang maganda eh. No? Katulad ng ating mga anak, kahit na anuman ang gawin ng ating mga anak, maging sagbahe man yan, yan man ay magkaroon ng konting pagtatampo sa atin, anak pa rin natin yan kahit anong mangyari. Kahit pa sabihin natin parang kasumpa-sumpa na siya, o sabihin natin parang gusto mo na siya itakwin. Yung katotohanan na siya iyong anak, anak mo pa rin yan magpakailanman. Amen po ba? Yung dugo mo na nananalaytay sa kanya ay dugong hindi niya kayang pasinungalingan sapagkat siya ay tunay mong anak. Kaya meron tayo tinatawag na DNA test para mapatunayan na talagang ikaw ay tunay niyang anak. Tama ba? Yun po yung katotohanan. Ganon din po sa atin. Nung ating po kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating sariling Panginoong tagapagligtas, at talagang ito po ay naging totoo sa atin, at ang banal na Espiritu na siyang tatak at katibayan ng ating kaligtasan, yan po ay magpakailanman. Hindi na po ito mapapahiwalay sa atin. Alam niyo po yung hero ng mga baka, yung pong pinababaga na bakal, pagkatapos itinatatak sa mga balakang ng baka, hindi na po natatanggal yun. Ang ibig sabihin, akin ka na magpakailanman. Kaya wala po sino makapagturo na kanya yan kapag ang tatak na nasa kanya ay tatak ng nagmamayari. Naunawaan po ninyo. So, ganun din po tayo pagdating sa ating pong Diyos. Kaya kung sino man po yung may katotohanan, yun po yung merong pabor ang Diyos sa kanya. Ngayon, pwede naman natin pasinungalingan. Pwede naman tayo magkunwari. Pwede naman tayong ang ating pong galaw ay kumikilos sa mga paraan ng mga practices ng mga Christians. Halimbawa, yung pagsimbang tulad dito, yung pagbabible natin, yung pagpipray natin. Parang sa isip mo, Christian na rin ako. Okay? Halimbawa naman, ang tatay ko'y pastor. O kaya naman, lumaki kami sa Kristiyanong pamilya. Ang nasa isip mo, Christian na rin ako. Dapat maging maliwanag po sa atin dito na hindi po yun ang pinakapamantayan. Ang pamantayan po dito, personal mong naintindihan yung pagkatanggap mo kay Jesus bilang iyong sariling Panginoon na tagapagligtas. Amen? At kung ano na kayo ngayon, ito'y resulta na ng inyong kaugnayan sa Kanya ng personal. Okay, ako'y masaya sapagkat March 17 ngayon, tama? Bukas, ika-44 years ko na kay Lord. O, di ba? Birthday ko na naman bukas. Nalala nyo na nakaraan, mawit pa nga ako. Ngayon, ito po ay ika-44 years ko na kay Jesus bukas. Sana ganun din po kayo. Every time na maaalala nyo magbe-birthday kayo sa spiritual, i-celebrate nyo kahit sa inyo lang sarili. Natatandaan nyo po ba kung kailan kayo tumanggap kay Lord? O, yun, kung kailan nyo natatandaan, kahit sa inyo lang sarili. Kung wala kayong pang-blow out, i-blow out nyo kahit ang inyong sarili, ikaw at saka ang Lord, pasalamatan mo siya sa pag-ikot ng isang taon na kayo ay kanyang naging anak. Tama ba? Pagkatapos, i-evaluate yung inyong sarili kung paano kayo pinalaki, inilagaan ng Diyos sa kanyang mga salita at sa simbahang ginagalawan po ninyo. Ganun po yung pagpapalago sa spiritual nating buhay. Ngayon, mas exciting ngayon. Kasi pag-uusapan natin dito ay kung ang Diyos ay panik sa atin, sino pa ang makakalaban sa atin? Meron pa nga ba? Meron pa bang higit na mas makapangyarihan sa Diyos? Di ba? Wala na. Meron pa bang higit na lumikha ng langit at lupa, maalay man sa Kanya na nababalitaan natin? Hindi pa, wala na. So, ibig sabihin, kung tayo po ay nasa pinakatuktok at wala nang mas mataas pa sa Kanya, at yung ating Diyos na ito ay pumanig sa atin, meron pa nga bang makakalaban sa atin? Di ba wala na? Kung natatandaan ninyo ang bansang Israel, napakaliit na bansa niyan. Pero sa maraming kwento at kasaysayan, ilang bansa na malalakas ang nag-attempt na siya po ay pasukin at kubkubin, pero kahit kailan hindi po ito nangyari sa bansang Israel. At naniniwala sila kahit yung mga kapanalig na bansa na hindi naniniwala sa tunay na Diyos, ang Diyos ng Israel ang siyang kakampi nila. Tama po ba? Yan. Kaya meron siyang magandang patotoo. At yung pong pagpanig ng Diyos sa Kanya, hindi po natatalo ang bansang Kanyang pinili. O ano pa kaya tayo bilang individual? Kaya ang pabor ng Diyos ay suma sa atin. No? Dahil po sa Kanyang minamahal na anak ng Diyos. Okay. So dito po sa Roma 8:35-39, na
binasa po ng aking pong anak na si Hart, babasahin po ulit natin. Pero basahin po natin ng sabay-sabay at intindihin po natin mabuti sapagkat letra po letra, napakaganda at napakasustansya ng nilalaman po ng salita ng Diyos na naisulat ni Pablo sa lugar po ng Roma. Ito po yung sinasabi, Roma 8:35 to 39. Basahin po natin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kabuluhan kaya? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang pagkagutom? Ang kahirapan? Panganib? O kamatayan? Sa nasusulat, dahil sa inyong buong araw kami pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang mapagtagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay ng mga anghel o ng mga pamunuan at ang mga may kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang yala ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay, yun po yung sabi ng banal na kasulatan. At ito po yung ating pinaniniwalaan, kapag ang Diyos ay panig sa atin, wala nang makapaghihiwalay sa atin. Eh paano yun? Ang sitwasyon natin dito sa mundong ito ay palala ng palala. Noong panahon ng aking inabot kasi, na kinamulatan ko Pangulo noon, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Inabot niyo po yun, di ba? Inabot ko yun nung panahon ako'y napakabata. Elementary hanggang high school, natatandaan ko yan. Ang Pangulo natin nung panahon na yun ay si Ferdinand Marcos Sr. At nung panahon na yun, napakamura ng bilihin. Bagamat napakaliit ng halaga ng pera nun, pero sobrang mura. Sa halagang 2 piso nung panahon na yon, nakakapag-date na ako ng nakakarasan ko. O, di ba? 2 piso. O, kasi sa dimsum, sa mga Hong Kong dimsum, mga Hacienda Inn nung panahon na yon, ang siopaw napakalaki, halagang 50 centavos noon. Pagkatapos, pag meron kang piso, may soft drinks ka na. Kaya yung 2 piso, 2 na kami, no, nung aking nakakarasan, nung elementary man o kung high school man yan. Ibig sabihin, kahit mga barka-barkada, inabot nyo ba yung 5 piso, 10 centimo ang pamasahe? Hindi nyo inabot ko pa po yun. No? Yung malalaking pera. Pagkatapos napalitan, di ba, nag-EDSA Revolution, 1986. Ang pumalit na Pangulo ay si Cory Aquino. Tama po ba? Natatandaan nyo pa yun. Siguro yung mga bata dito baka hindi na, pero yung mga may edad, alam natin yan. 1986, si Cory Aquino na. Anong pangako niya? Ang galunggong ay 25 pesos. Tama? I-maintain niya ng 25 pesos ang galunggong. Anong nangyari sa kasalukuyan? Magkano ang galunggong? 200 mahigit. 280 ang kilo ng galunggong. Malayo sa nakaraan, 1986, to 20,024 ngayon. So parang ang layo ng pinangyarihan. Imbis na pag ganon tayo ng pag ganon. Hindi nyo po ba napapansin? Pagkatapos pumalit na po itong ating Pangulo sa kasalukuyan, si President Bongbong Marcos, na naging Secretary pa ng Agriculture. Di ba? Siya humawak ng bigasan eh. Tama ba? Siya humawak ng agrikultura. O anong nangyari pagkatapos siyang umalis? Magkano ang bigas ngayon? 70 ang kilo. 60, nagse-70. Di ba? Yung dating NFA na abot kamay, hindi na rin maabot ng nasa masa. Yung dating 1,000, parang 100 na lang sa ating panahon. So yan po yung nangyayari sa future. Kasabay ng pangako ng Diyos na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, pero may nangyayaring nakahula na kahit noon pa man. O tinan po ninyo, ang tiyak na mangyayari sa paparating at huling araw, 2 Timoteo Kapitulo 3 talatang 1 hanggang 5. Basahin po natin ang sabay-sabay. Dapat mo malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga ito ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwain sa mga magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos.
Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang kapag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, dalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo sa pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Sabi ng Biblia, magiging sobrang napakasama ng tao sa kapwa. Sabi ng Banal na Kasulatan, magiging sobrang lapastangan ang tao sa Diyos. O, di pa ganon? Hindi pa ganon. Tama? O, sabi ng Banal na Kasulatan, magiging mapagkunwari at balat kayo ang mga tao. Kaya ito yung ating present, 2024. Paano pa ang 2025? 2026. Kami, papunta na sa pawala. Eh, paano yung mga apo na papunta pa lang sa 2020 hanggang 2030? Hanggang 2035. Maaring wala na kami, pero may mga anak tayong naiwan. At na sila'y magpapamilya din. Kung dito pa lamang, sumusuko ka na, paano pa kaya sila pagdating ng panahon? Kaya ito pong henerasyon ito ay henerasyon ng pagpapakatatag, pagpapakatibay, at pagbibigay ng legasiya sa mga sumusunod sa atin. Kaya sabi ko sa inyo, pag mahina kayo, mahina yung susunod yung henerasyon. Kaya pag nasanay po sila na kayo po ay nakikitang laging sumisimba, yung mga anak nyo, mawala man kayo, susunod yan, kakasanayan nila yan. Pero pag tayo po'y kinakitaan ng katamaran sa mga bagay ng pang-spiritual at bigla tayong nawala, asa ka pa, kakalat yung mga yan kung saan-saan. Ikalulungkot mo na ikay nasa langit, ang mga iniwan mo sa baba, ay makikita mo at masasaksihan na sila ay malayo na naman sa Panginoon. Eh wala ka nang magagawa. Sabi ng Biblia, yung nasa langit na, hindi na pwede bumaba. Yung nasa baba, hindi naman pwede umakyat. Kasi may namamagitan sa pagitan ng langit at sa pagitan ng impyerno. So, paano na tayo? So, ito po yung realidad ng buhay. Which is, hindi mo naman alam kung ano mangyayari bukas. Alam mo ba kung ano mangyayari bukas sa'yo? Di ba? Hindi naman. Alam ko, tatanda. Alam ko, nagkakailan. Alam ko, mayroong ipinagbabago. Pero yung mangyayari sitwasyon bukas, hindi mo naman alam at hindi ko rin naman alam. Kaya ang turo sa atin ng Banal na Kasulatan, ang mawalan ka ng tiwala sa Diyos, yun ang pinaka-worst na dinesisyonan mo sa buhay. Ang ikaw ay mawala ng pagtitiwala, yun na ang pinakamasamang desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Bakit? Sa Kanya nagmumula ang buhay. Kalakasan, paningin mo, pandinig mo. Paano kung alisin lahat ng Lord yan? Kahit pa ang yaman-yaman mo, wala kang magagawa. Yan mo yung mga artistang mga nagkakasakit. Di ba? Kumamahal ng napaka-libo, milyon-milyon. Pero anong nangyayari sa milyon? Ginagastos din nilang pabalik, di ba? Saan? Sa kanilang mga karamdaman. Sa kanilang mga kasakitan. Yung mga biglamang sikat, biglang hindi na magiging sikat. Yung mga nababalitaan natin na napakaganda ng performance, tapos mamamatay sila na namumulila at hirap na hirap sa kanilang kalagayan. O di ba nakakaawa naman sila? Di ba? Ngayon, kung ikaw ay nasa Panginoon, iba ang usapan yan. Ang pabor at ang pagpapala, talagang sasayo yan. Sasayo talaga yan. Walang biro, walang biro, wala tayong lokohan dito. Mayaman ang Diyos, ang kanyang kayamanan, tayo ang tagapagmana niyan. Ito po yan. No, kinakailangan lang po nating makuha kung ano at paano natin gagawin na ang lahat ng pabor ng Diyos sa kanyang anak ay maranasan natin bilang kanyang mga anak. Kaya sabi dito, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Huwag na tayong sumama doon sa sobrang magpapakasama, yung lalapastangan sa Diyos at yung magkukunwari o magiging balat kayo. Iwasan mo ang ganyang uri ng tao. Ngayon, sa pag-aaral po natin, may tatlong katotohanan na dapat nating malaman. Isa isip, isa puso, at isa buhay. Ito ang napakasayang balita. Una, mahal
na mahal ka ng Diyos. Natutuwa ba kayo? Panampakan natin. Ay, kung alam niyo lang kung gaano tayo kamahal ng Diyos, hindi niyo gugustuhin lumayo pa sa Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos, sobra-sobra, tuwi-tuwi na. Yung sikatan ka lang ng umaga, masaya na tayo. Yung lubugan ka ng gabi, masaksihan muli ang gabi, kinabukasan umaga na naman. Hindi ba parang iba yung galak natin? Na pagising natin, may asawa ka pang buhay, may anak ka pang buhay. Di ba ang saya-saya natin? Yung pagdating ng pagbukas mo ng rep, kahit 3 itlog, may natitira pa. Tama ba yun? Pagkatapos kawala-walaan, meron kang mga dilatang nakukuha sa paligid. Ano ba nakakatuwa? Kasi nung itong aking pamilyang ito ay nagsisimula pa lang magpag-aral. Nasanay kami na yung mga barya-barya namin kung saan namin pinapatong. Di ba? Ganon tayo, pag may barya sa bulsa, patong dito sa may bookshelves, kahit saan. Ewan ko kung naranasan ninyo, pero kami nakaranas kami nung ganon. Na pag wala nang pamasaya ang mga anak, hanapan kami. Hanapan sa mga bookshelf. Hanap pa sa mga drawer, baka may mga naliligaw na piso, 25, ganyan. Pagkatapos titipunin, ipapamasahe ng isa. Ganyan ang buhay din namin nung mga panahon na yon. Talaga naman, lahat ginagawa. Kaya nung panahon na yon, kahit hanggang ngayon, hindi kami nagpapawala ng mga sardinas, no? 555, 77, 888, mga ganyan. Hindi kami nagpapawala ng ganyan. Mga ligo, century tuna, ano pa ba meron sa bahay? Argentina, ano pa ba? Mga Gold seeds. mga maling, mga ganyan. Naku, huwag kayong magpapawala ng ganyan. Kahit meron kayong mga pambili, huwag kayong magpapawala kasi nakakatulong. Nakakatulong sa mga panahon na parang hindi mo na alam kung ano ang bibilhin mo dahil wala ka namang pambili. No? Punta ka ngayon doon sa iyong grocery store. Ayan, naroon ng Lucky Me, Pasit Canton, gano'n. Ganyan din ang ginagawa namin. Bukas lang kami ng bukas. Kasi wala pang pambili. Pagdating ng sweldo, yun, sa kami din nakakapag-grocery. Lalagyan ng konting isda, karne yung aming mga rep. Buhay ninyo, buhay namin, pareho lang. Pero ang pagkakaiba natin, paano tayo nagiging masaya at paano tayo nagkakaroon ng kakontentuhan sa anumang buhay na nararanasan natin bawat araw. Di ba? At paano nyo nararamdaman na sa kabila ng lahat ng pangyayari sa buhay, sinasabi nyo sa inyong sarili, sobrang salamat po Panginoon kasi mahal na mahal mo ako at ang aking anak at ang aking buong pamilya sa bawat araw. Alam niyo po ba? John 3:16, basahin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano bang sinabi? Sa Romans chapter 8 verse 31 to 34. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niyang ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang makapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay At ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Nakikita ba sa likod yung narito? O, kasi parang hindi kayo nagbabasa dito lang sa unahan. Nakikita niya? Yeah. Okay. So, paano na kaya ang tao kung hindi minahal ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Paano na nga kaya? Hindi kawawa naman tayo. Di ba? Pero salamat na lang sa Diyos, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. At alam po ninyo, yung pagmamahal ng Diyos hindi kayang tawaran ng ating pong ginagawa sa atin. Sa panahon ng ating kahirapan, siya ang nagpayaman sa atin at nagpasagana. Sa panahon ng ating kahinaan, siya ang nagbigay sa atin ng kalakasan. Kaya dito, sa pagkakataong ito,
Iparamdam natin sa Diyos kung gaano tayo nagmamahal sa Kanya. Muli kong tatawagan ng Yada Worship para awitin natin ang give thanks with a grateful heart. No? Tawagan natin ang tumayo tayo lahat. Tumayo tayo lahat. Awitin po natin ang give thanks. At damahin po natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. So kung nakikita ninyo at nababasa ninyo, awit tayo sa Panginoon. Ilagay natin ang ating mga kamay sa ating puso at ating pong pasalamatan ng ating Diyos. Sa tulong ng Yada Worship, tutulungan tayo nilang umawit sa Panginoon. Mga kalalakihan na, give thanks. Mga lalaki na, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. To the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Mga kababaihan, give thanks. Give thanks. Yes, Lord. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Oh, yes, Lord. Give thanks because He's given Jesus Christ. Mga kabataan, give thanks. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Because He's given Jesus Christ. Hey, our family, give thanks. Taas natin ang ating mga kamay. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what? Because of what The Lord. the Lord has done. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Subukan natin walang instrument.
Thank you, Lord! Thank you, Lord! Ako muna po tayo. Sa panahon na ikaw ay mahina, dahil mahal ka ng Diyos, ibibigay na sa iyo ang kanyang kalakasan. Sa panahon na parang tila abang-aba ka na, hirap ka na, dahil mahal ka niya, ibibigay niya sa iyo ang kanyang kayamanan. Amen. Sa panahon na ikaw ay may sakit, dahil mahal ka niya, ibibigay niya sa iyo ang kanyang kagalingan. Thank you, Yada Worship. Sa panahon nang ikaw ay parang tila wala ng pag-asa, dahil mahal ka niya, ibibigay niya sa iyo ang kanyang pag-asa. At ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, gusto kong sabihin muli sa iyo, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Amen po ba? Ang pangalawa po, walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Roma 8:35-36, basahin po natin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kabuluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, ay mga upang kakatayin lamang. Okay? May tanong mayroon bang makapaghihiwalay sa ating kay Kristo? Kaguluhan, kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan. Sino sa inyo ang sumusuko na sa hirap ng buhay? Sino sa inyo ang sumusuko na dahil sa minsan pagkakataon nagutom ka? Sino sa inyo ang nagtatampo sa Diyos dahil may mga pagkakataon hanggang ngayon hindi pa dinidinig ng Diyos ang iyong panalangin? Kaya ba kayong paghiwalayin? Sa mga susunod nating mensahe, pag-uusapan natin kung paano sa isang mangkok na sopas na gawa ng isang kwento sa Biblia na ipagpalit ang kanyang karapatan na dapat ay sa kanya, pero sa sobrang gutom na ipagpalit yung kanyang karapatan sa isang mangkok na sopas. Pag-uusapan natin yan. Pero sa pagkakataong ito, may tanong ako at may tanong ang banal na kasulatan. Kaya ba tayong paghiwalayin ng anumang pagsubok na dinadaanan natin ngayon sa kasalukuyan? Sa mga tunay na anak ng Diyos, sa mga tunay na nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, ewan ko lang kung ano ang magiging tugon mo sa katanungan ito. Tayong tao, kapag namatay, tapos na ang kasaysayan natin dito sa lupa. Tama? Tanging alaala na lang. Pwedeng maganda, pwede rin masama. Kung maganda ang alaala, tuloy-tuloy ang kwentong pwedeng pamalisan ng susunod na henerasyon. Gayahin mo yung namatay nating lolo. Ang iba pa nga, sinasabi, minana pa namin ang paniniwalang ito sa aming mga ninuno. Nung panahon namin, ang minana ng daddy ko ay pagiging espiritista. Kung hindi nakakilala ang magulang ko, ang tatay at nanay ko kay Kristo Jesus, ay di ang lahi namin espiritista. Okay? Yan ang natutunan kaya yung iba nga, sinasabi kami ay kandado, kami ay dekantado na. Kung ano yung aming tinalakhan, yun na yung aming kasasanayan at ipamamana sa mga susunod na henerasyon. Diba? Ganun ang ating paniniwala. Pero lahat tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil kay Kristo. Naputol ang lahat ng mga sumpang pwedeng magpatuloy sa susunod nating henerasyon. Kaya tuwan-tuwa kami. Dahil naputol sa panahon ng dati ko ang paniniwala sa espiritista. Kung hindi naputol, yung ganitong kaaktibo ako, ang dami ko nang naakay. Tama po ba? Ang dami ko nang ipinahamak papuntang impyerno. Diba?
Pero dahil nga po nakilala natin si Kristo, at tayo po ay mamamatay dito sa isang magandang kamatayan, may kwento tayong pwedeng magdugsong sa susunod na henerasyon. Eh kung masama kang namatay, wala na, puputulin na yan. Ang sasabihin na lang, manang-mana ka sa iyong pinanggalingan. Nasa ugat mo na ang kasamaan. Tama? Pero sino ang pumuputol? Walang iba kundi yung pagkakilala natin kay Kristo. Subalit, tayong tao na nakaugnay na totoo sa Diyos, pag namatay naman, tuloy-tuloy ang kwento at kasaysayan kasama ang makapangyarihang Diyos magpakailanman. So, ang tanong, paano ang kaguluhan, kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Mapaghihiwalay ba tayo nito? Anong sagot ni Pablo sa Aklat ng Roma? Hindi. Sa lahat ng ito, tayong lalong higit pang mapagtagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen. Sa puntong ito, pantay-pantay ang kwento natin at karanasan. Tama? Wala naman sa ating mag-oo. Lahat tayo magsasabing hindi. Kasi kasama natin ang Diyos. Amen. Pero kinakailangan paghandaan natin. Kaya yung iba na may mga lupa, natututo na sila magtanim-tanim ng halaman. Tama ba? Kasi future yan eh. Ang iba naman, sana ma-discover na kahit damo, pwede na lutuin. No? Pwede na lagyan ng kahit kunting sibuyas lang, pwedeng kainin. Sana ma-discover na kahit yung mga bagay-bagay niya sa paligid, pwedeng kainin ng tao pag sa panahon ng tagutong. Madali lang, daming damo eh. Di ba? Dami sa paligid. Sana kahit yung mga dahon-dahon yan, pwedeng gawa ng paraan para kainin ng tao. Hindi natin alam. Pero we're talking sa future na mangyayari na hindi natin kaya iwasan. Diba? Nababago eh, kahit yung panahon ng pag-aasawa ngayon eh. Ang laki na yung pinagbago. 30 plus na ayaw pang magsipag-asawa eh. Hindi nyo nakikita. Eh, nung panahon nila Ate Joy, di ba? Wala, panahon nila 8-10, no? 16 years old pa lang, gusto na mag-asawa. Di ba? Eh ako nga, 20 plus, nag-asawa na rin kami. Nakakatak ba yung mga tao nung panahon na yun? Di ba Kuya Doy, no? Gusto na agad, batang-bata pa, gusto na mag-asawa. Pero ngayon, takot eh. Di ba? 30 plus na, ayaw pa mag-asawa. Yung iba, 40 plus na, ayaw pa rin mag-asawa. Kasi 40s to the 30s. Ayun. Yung 40 daw is the beginning. Di ba? Kaya ibig ko sabihin, matagal na magkasintahan, ayaw pa rin magpakasal. Nakukuha yung punto ko. Nababago kasi eh. Nababago yung sitwasyon natin. Di ba? Pero dahil nga po sa pasama ng pasama, kahit yung mga minor de edad, nasasakot at nagiging biktima ng sobrang kasamaan naman. Nakukuha niyo po ito sa amin. Ganyan po ang mundong ginagalawa natin. Kaya, ito yung panahon na overprotected tayo sa ating mga minamahal sa buhay. Pero, kaya ba tayo paghiwalayin ito? Siyempre, sagot ng Biblia ay hindi. At ang pangatlo panguli, may katiyakan tayo sa kaligtasan kay Kristo. Amen? Palakpakan naman natin siya. Yan po ang sigurado. Yan po ang sigurado. May katiyakan tayo sa kaligtasan kay Kristo. Ito ay tiyak na tiyak. Ito ay maaasahan. Ito ay mapanghahawakan. Ito ang pangako ng salita. Yun lang po talaga. Sa tao, bibitaw yan eh. Sa tao, mapapasinungalingan ka eh. Yung oo niya, bukas hindi na eh. Di ba? Yung pangako ng tao, oo, kinabukasan nagbabago na eh. Pero sa Diyos, ang sinabi niya ay sinabi niya. Tiyak na tiyak, maaasahan, mapanghahawakan, ang pangako ng salita ng Diyos. Eh, ano ba yung mapanghahawakan? Roma 8:38, 39. Basahin natin. Ito, gusto ko basahin natin lahat, ha? Go! Sapagkat natikiyak kong walang makapaghihiwalay sa akin Sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, o ang buhay, ang mga anghel, o ang mga pamunuan, ang kapangyarihan, ang kasalukuyan, ang hinaharap, ang kataasan,
maglalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa darating pong magkakatapusan, papasok na po yung tinatawag nating mahal na araw. Kung ang Pasko, tinatalakay ang kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pagsilang, kapanganakan, at lahat ng mga dumalo sa kanya nakaraan. Pasko, meron tayong simbang gabi. Uulitin-ulit natin yan pag malapit na uli magsimbang gabi. Pag mahal na araw naman, ang pinag-uusapan dito, yung sakripisyong ginawa ni Kristo sa atin, yung pagmamahal ng Diyos. Tama? At saka yung kanyang pagkabuhay na mabuli na siya nating pag-asa. Yan ang pinag-uusapan. Ito yung panahon na bakasyon at walang pasok para magnilay-nilay. May iba pang salita doon, hindi nilay. Yun na yun. Mag-isip-isip, magnilay-nilay, para makita nila kung sila ba ay nagkulang sa Diyos o mahal ba talaga sila ng Diyos o paano sila minahal ng Panginoon. Nung unang panahon, nung medyo bata pa ako, parang ang feeling ko, nabibigyan ng pansin, pati yung mga prosesyon. At saka yung ibang mga ginagawa tradisyon para magbigay na pansin. Meron pa nga sila tinatawag na pabasa noong panahon na yan. Nung ako po ay nagpapastor sa isang simbahan, iniharap ko yung speaker. Halimbawa, dito sa atin, ihaharap natin yan dyan. Pagkatapos, meron kaming one day na pabasa. Nagbabasa kami ng Bible. Halimbawa, yung buong aklat ng Korinto. Palitan lang ang miyembro ng pagbabasa. Tinatapos namin yan, inihaharap dyan, sa harap ng bukana, para marinig ng mga tao yung salita ng Diyos. Dito sila sa church. Pagkatapos, narito na yung merienda, narito na lahat. Palitan ng pagbabasa. Kung sino miyembro gustong bumasa sa buong maghapon, nagbabasa kami ng aklat ni Juan, aklat ni Roma, aklat ni ganyan. Masagasaan na kung sino masasagasaan sa salita ng Diyos. Ang importante sa panahon na yon, araw ng pabasa. Ibig sabihin, hindi pinagbabawal. Sa kanila nga, pasyon ang tawag di ba? Sa atin naman, pabasa. Hindi ko alam kung magagawa natin ito sa panahon na yon. Pero, sinasabi ko lang sa inyo, ito yung panahon para magkaroon tayo ng evaluation sa ating sarili. Ang maganda nito, mga minamahal na tayong anak ng Diyos, mas naiintindihan natin ngayon yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya ngayong ating mga kabataan, yung inyong mga anak, salamat sa inyong pahintulot. Dadalhin namin sila doon sa camp. Hindi para maglaro lang, hindi para maglimang. Ilalapit namin sila lalo sa Panginoon. So pag uwi nila, siya kanilang mga tahanan, mas mahal na nila ang Panginoon. Kaya yung pagmamahal ng Diyos sa darating na mahal na araw, sa kasalukuyan at sa mga darating na panahon, mas lalo nating damahin at lalo nating mararanasan at mararamdaman kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. So tumayo po tayo lahat. Muli, tinatawagan ko ang Yada Worship na napaka laki ng puso at dedikasyon. Awitin po natin ang sa pagmamahal ng Diyos. Ito po ay 3 istansa. Ang unang aawit po ay ang kalalakihan. Sa koro tayo po'y sabay-sabay. Pangalawa po ay ang kababaihan. Pangatlo po ay ang kabataan. Okay? Mga kalalakihan po muna tayo. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka pang nababati. Bugtong na anak, hindi niya ipinagkalit. Tawag sa mundo ng dusa at tumanan.
hiling sa nais mo. Di mapansin dahil ang pagmamahal mo. Pinagpapalit mo, pinaglaban sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sakali mo upang ibalik ang lubog na tinitigil ng iyong anak para sa akin. Mga kabataan. Pagkaroon, mga kabataan. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong tinitigil ng iyong anak para sa akin. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong tinitigil ng iyong anak para sa akin. Kahit praise God, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Kung ang Diyos ay panig sa amin, sino makapaghihiwalay sa amin? Ang kagutuman pa, ang kahirapan pa, ang pag-uusig pa, ang kamatayan pa. Ang sagot po namin, wala. Hindi kami kapag-ihiwalay sa iyo, sapagkat kami higit pa po sa mapagtagumpay. Salamat po o Diyos sa iyong pagmamahal. Narito po kami nakataas ang aming mga kamay, nagsasabing, Panginoon, salamat sa pagmamahal mo
nawa makapagbalik kami ng pagmamahal namin sa iyo, sa iyong biyaya at kagandahan. Panginoon, patawad po. Ang dami-dami namin pagkukulang, pero kailanman hindi kayo nagkulang sa amin. Ang daming pagkakataong hindi kami naging tapat, pero hindi kayo kailanman hindi naging tapat sa amin. Nanatiling pong tapat ang iyong pagmamahal, nanatiling bukas ang iyong pagpapatawad, at nanatiling mahabang iyong pasensya at tiyaga para matutunan po namin na mapagbago ang aming pong buhay. Panginoon, salamat po ng marami dahil hindi nyo kami binibitawan. Salamat po dahil hindi nyo kami sinusubuan. Salamat po sa pag-asang bigay mo sa amin sa mensahe ngayong oras na ito, sa araw na ito. Kung kami po ay may karamdaman ngayon, salamat, ang kagalingan po ay tatanggapin namin. Tinanggap na po namin. Kung kami po ay may kawalan pagdating sa pinansyal, ngayon pa lang tinanggap na po namin ang katulungan. Kung kami po ay meron pong problema, relasyon o hindi pagkakaunawaan, sa pag-ibig mo, maaayos po namin ang lahat. Kung meron po mga hinihingi kami sa iyo, Panginoon, ngayon pa lamang tinanggap na namin ang iyong mga tulong. Panginoon, salamat po sapagkat nagagawa namin magpabalik-balik pag-araw ng linggo at nagiging tapat kami sa ganitong kaparaan. Dalangin po namin na ang buhay namin ay patuloy na magsilbing asin at ilaw ng sanlibutan ito. At patuloy pa kaming dumami ng dumami na mapagkakatiwala yung paalagaan sa atin pagdating ng araw. Salamat po sa darating na mahal na araw na habang lumalapit ng lumalapit ay lalo po namang maintindihan namin kung gaano po namin kayo kamahal. Panginoon, salamat din po sa darating na income na ang iyong provisyon ay ipagkakaloob. Huwag nawang panghinaan ng mga magulang kung wala pa silang provision sa ngayon. Step of faith, hahakbang kami sa pananampalataya. Wala kaming anak na pinahintulutan na may iwan. Lahat sila ay maisasama at makakasama. Dahil pagbalik naman nila after ng youth camp, isang napakalaking bagong buhay sa kanilang mga anak ang magiging resulta nito. Kaya o Diyos, sa bansang ginagalawan po namin, ano man po ang trabaho kinasanayan namin gawin, muli ang pag-iingat, muli ang gabay, muli ang pagduway ay